Reputasyon, Part 22. Samantha. Tawag ni Ace nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Pareho pa silang habol ang kanilang paghinga. Tumingin siya kay Ace at naghihintay ng susunod na gagawin nito sa kanya. Please stay with me, Samantha. Stay with me. Seryosong sabi ni Ace at kinabig siya. Niyakap ng mahigpit. Halos naipit pa ang mga dibdib niya sa matipunong dibdib nito sa higpit ng pagkakayakap nito sa kanya. What do you mean? Nakuha niyang itanong habang nakasubsob ang mukha niya sa dibdib nito at nasisiyan siya dahil naririnig niya ang mabilis na tibok ng puso ni Ace. Natatakot akong pagbalik natin ng San Roque. Mawala ka sa akin, Samantha. Bulong ni Ace at hinalikan siya sa buhok. Hindi niya ito maintindihan kung bakit naiisip nitong mawawala siya pag bumalik sila ng San Roque. Saan naman siya pupunta? Don't leave me, Samantha. Sabi ni Ace nang kumalis ng yakap sa kanya at tinitigan siya. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Pero bakit? I won't leave you, Ace. Hindi ko gagawin yon. Please trust me. Walang namamagitan sa amin ni Rafael at kaya ko yung patunayan. Sabi niya at tinawid ang kanilang layo ng mga labi. Siya na ang gumawa ng paraan. Ipaparamdaman niya kay Ace ang pagmamahal niya rito. Ibibigay niya ng buo ang sarili na puno ng pagmamahal at natitiyak niyang mawawala ang anumang balakid sa isipan ni Ace pag nalaman nitong virgin siya at ito pa lamang ang unang lalaki sa buhay niya. Tanging kay Ace lang niya ibibigay ang sarili. Gumapang na din ang kamay niya sa dibdib ni Ace. Tila siya nagmamadaling makarating sa ibabang bahagi nito. Pero bago pa niya naabot ang nais maabot, nahuli ni Ace ang kamay niya at huminto sa paghalik kay Ace. Nagtatanong ang mga matang napatitig siya rito. You don't know what you are doing it for, Samantha. He said in a sexy voice na lalong napasabik sa pagnanasang nararamdaman. I want you, Ace. I need you. Bulong niya with her seductive voice and touched Ace's face. She slid her hands down to his neck, slowly seducing him. I can't resist, he answered. At maya-maya pa'y nahihiga na siya nito sa malambot na kama, habang ang mga labi nila ay tila ayaw maghiwalay. Mabibilis din ang mga kamay nilang naglalakbay sa kani-kanilang katawan. Tila ba may hinahabol na oras at ayaw nila parehong magpahuli. Ramdam na ramdaman niya ang init sa buong katawan niya at alam niyang wala nang makakapigil sa kanila ni Ace. Ibibigay na niya ang sarili sa lalaking pinakamamahal niya. She moaned Ace's name. Touch her down there. Napalunok siya. Ito na nga ang simula ng pagbibigay ng sarili kay Ace sa lalaking mahal niya. Go on. I need you. Bulong niya nang makita ang pag-aalinlangan sa kilos ni Ace. Samantha, he whispered at tinuloy ang ginagawa. Ace, I love you. She whispered and welcomed Ace's every touch and move on her body. I love you too, Samantha. Naramdaman niyang nagsimula na siyang hubaran ni Ace. Sumunod siya sa bawat ginagawa ni Ace. Parehong nagmamadali ang mga kilos nila. Naramdaman niya ang lamig nang ilayo ni Ace ang katawan nito sa katawan niya at pinagmasdan niya ng mabuti ang paghuhubad nito sa mismong harapan niya. Nailang pa siya dahil sa naka-expose niyang dibdib. Nakatingin si Ace.
Pinag-cross niya ang mga braso sa hubad niyang dibdib. Don't be shy. Let me see those. Bulong ni Ace matapos mahubad ang mga boxer shorts nito at tumambad sa kanya ang pagkalalaki nito. Napalunok siya at bumilis ang tibok ng puso niya. Let's do this, Samantha. Sabi nito at muling lumapit sa kanya. Nahihiya siyang tumango at muli pinaglakbay ang mga kamay niya sa matipunong katawan ni Ace. Touch me, Samantha. Feel me. Yes, Ace. Sagot niya at muling tinawid ang pagitan ng mga labi nila. Mapusok at mainit, kasabay ng paglalakbay ng kanilang mga kamay. Damn, Samantha. You are so sweet. Now please, Ace. I want to feel you. Please now. Pagsusumamo niya dahil di na niya kaya ang nagiinit na nararamdaman. Nais na niyang malaman kung ano ang susunod niyang mararamdaman. Napaliyad siya nang maramdaman ito sa pagitan ng mga hita niya. I won't hurt you. Promise. Bulong nito. Tumango siya at napapikit nang maramdaman ang konting sakit. Humigpit ang pagkakahawak niya sa mga balikat ni Ace. Ito na ngayon, nararamdaman niya ang unti-unting humihiwa sa ikaibuturan niya. Ace, she whispered and tried to push him. Just relax, Samantha. Relax. Bulong ni Ace at hinalikan siya sa mga labi para maalis ang sakit na nararamdaman sa bawat paggalaw ni Ace sa katawan niya. Oh God! Sabi niya sa hindi maipaliwanag na nararamdaman. Naiiyak siya sa sakit pero napapawi ang sakit sa ginagawang paghalik sa kanya ni Ace. Alam niyang sinusubukan nitong huwag siyang masaktan. Pero hindi. Masakit pa rin. Cause he is huge. Ace is really a big guy. At nagpapasalamat siya dahil Ace know what to do to comfort her. To feel the sweetness of making love with him. Kinabukasan, nagmulat siya ng mga mata na wala na si Ace sa tabi niya. Tanging magulong higaan ang nakita niya. Napakagatlabi siya at hinila ang puting kumot. Tinakip sa hubad niyang katawan at napangiti sa alaala ng ginawa nila ni Ace kagabi. Alam niyang matapos ang unang pag-angkin sa kanya ni Ace, ay nasundan pa yon ng 2 beses. Matapos silang magpahinga at magkwentuhan na nakahubad at magkayakap. Ramdam pa nga niya ang sakit sa ibabang bahagi ng katawan niya, pero kahit masakit, masaya naman siya dahil naibigay niya ang sarili kay Ace. At alam niyang matapos nitong malaman na wala pa siyang karanasan at ito pa lang ang tanging lalaki sa buhay niya, ilalo pang lalalim ang namamagitan sa kanila ni Ace. Dahan-dahan siyang bumangon sa kama at agad nakita ang kulay pulang nakakalat sa puting kumot. Napakagatlabi siya at napangiti. Iyon ang palatandaan na malinis siyang nakuha ni Ace na si Ace ang unang lalaki sa buhay niya. Bumangon na siya at nagtuloy sa bathroom. Nais muna niyang maligo at makapag-ayos bago siya makita ni Ace. At baka pareho na naman silang di mapigilan ang sarili nila at kung saan na naman sila makarating. Pagkatapos niyang maligo, wala siyang damit na isunuot. Ayaw na niyang isuot ang damit niya kahapon. Wala din siyang undies. Wala siya kahit anong maisusuot. Binalot niya ang katawan sa robang nakasabit sa banyo. At matapos makapagsuklay ng buhok, lumabas na siya ng silid para sana tanungin si Ace kung anong isusuot niya. Pagdating niya sa ibaba, di niya agad nakita si Ace. Hinanap pa niya ito sa malaking bahay at nang may marinig na ingay mula sa isang pinto, kaagad siyang pumasok roon at nakita si Ace na shirtless
at tanging boxer short lang ang suot nito. Napalunok siya habang nakatingin sa gwapong binata na naghahanda ng almusal. Nagsasalin ito ng fresh juice sa baso at may ilang tinapay at itlog na rin sa mesa. Good morning. Nahihiyang bati niya dahil siyang unang dapat gumagawa noon. Siya dapat ang naghahanda ng pagkain nila. Good morning, beautiful. Masiglang bati ni Ace at nilingon siya matapos ang ginagawang pagsalin ng juice sa baso. Kamusta ang tulog mo? Nakapagpahinga ka ba? Tanong ni Ace at nilagay sa babasaging mesa ang 2 baso ng juice bago ito lumapit sa kinatatayuan niya. Was good? Nahihiyang sagot niya. Yeah, good. Sabi ni Ace at bigla siyang hinalikan sa mga labi. Nagulat pa siya at nahihiyang nagyuko ng ulo. Nag-shower ka na pala. Sana hinintay mo ako para sabay tayo. Biro nito at hinapit siya sa bewang. Tumama siya sa hubad nitong dibdib. Actually, simula niya dahil hindi niya alam kung paano sasabihin rito na wala siyang suot na undies. Tanging roba lang ang tumatakip sa katawan niya. Naghanda na ako ng almusal. Kumain na muna tayo. Baka iba pang ma-breakfast ko. Biro ni Ace sa kanya at giniyaya na siya nito sa mesa. Wow, ikaw naghanda nito? Tanong niya ang makita ang laman ng mesa. Toast bread, egg ham, sliced fruit, coffee and juice. At hindi nakaligtas sa kanya ang isang piraso ng bulaklak sa tabi ng plato. Pink rose yun. Napangiti siya at dinampot yun. Is this mine? Tanong niya at kaagad na inamoy yun. Yeah. Nahihiyang sagot ni Ace at napakamot sa batok. Nakita niyang nahihiya ito. Thank you, Ace. Sabi niya at niyakap ito. Alam niyang sa simpleng effort ni Ace, nakikita niya ang halaga rito. Kinuha ko lang kanina sa garden yan. Don't worry, pag lumabas tayo, ibibili kita ng 10 dosena. Sabi ni Ace nang kumalas sa pagkakayakap sa kanya. Hinila nito ang upuan at saka siya pinupo. Napaka-gentleman ang ginawa nito na halos magpatalon sa puso niya. Thank you. Kinikilig na sabi ni Samantha. No, thanks to you, Samantha. Malambing na sabi ni Ace at kinuha ang kamay niya sa mesa. Last night was wonderful. Thank you for trusting me. Thank you for giving yourself to me. You were a virgin, Samantha. At masasabi kong ako ang pinakaswerteng lalaki sa buong mundo. Sabi ni Ace at hinalikan ang kamay niya. Alam niya ngayon niya napatunayan na mali lahat ng iniisip ni Ace sa kanya. Alam niyang magbabago na ang lahat sa kanila. Only you, Ace. Sagot niya rito at tinawid ang pagitan nila at hinalikan ito sa mga labi habang kumakain sila ni Ace. We can swim after if you want. Tanong ni Ace matapos maubos ang laman ng plato nito. Inabot ang juice at uminom habang nakatingin sa kanya. Di niya tuloy maubos-ubos ang kinakain na tinapay. Ace, kasi... Simula niya. Hindi niya alam kung paano sasabihin rito na wala siyang suot panloob. Why? He asked at pinunasan ng bibig matapos maubos ang juice. Kasi, simula niya at binaba ang hawak na tinidor. Wala akong damit na isusuot. Nakuha niyang sabihin kahit nahihiya. Oh, yeah. Oo nga pala. I dragged you here. Sagot ni Ace. Yeah, kung pwede sana makabili kahit anggis lang. Nahihiyang sabi ni Samantha at nagyuko ng ulo. Narinig niyang tumawa ito at sinulyapan niya ito.
lalo itong gumagwapo sa pagtawa. Yeah, and actually, I'm not wearing any undies. Amin niya. Nakita niya ang pagkislap sa mga mata ni Ace nang marinig ang sinabi niya. You mean, you're naked behind that robe? Yeah. Damn it, Samantha. Mura ni Ace at tumayo mula sa kinauupuan. Why? Gulat na tanong niya makalapit ito sa kanya. You are naked behind that robe. Ulit ni Ace at hinawakan ang sash ng robe na suot. Ace? Pigil niya, pero bago pa niya nahuli ang kamay nito, nahila na nito ang tali ng roba at agad na bumukas iyon. Tumambad ang dibdib niya. What a good morning. Bulong ni Ace at sinubukan niya takpan ng sarili. Pero pinipigilan siya ni Ace. Nakita ko na ang mga yan. Wala ka na dapat itago sa akin, Samantha. Nakita at naangkin ko ng lahat sa'yo. Sabi ni Ace. Hindi siya kumibo at napatingin sa mga mata nito. Can I have this morning, Samantha? He asked. Napakunot noo siya dahil bakit kailangan pa nitong magtanong. Ibibigay naman niya ang sarili. Anytime, anywhere. Ace, bulong niya at hinawakan ang gwapong mukha nito. It all yours, Ace. I'm all yours. Sagot niya at hinila ito sa batok at sinihil ng halik. Sa ilang beses na paghahalikan nila ni Ace, natuto na siya. Gumanti naman ng mas mapusok at mainit na halik si Ace. Maya-maya pa, naramdaman niya ang pag-angat ng katawan niya. Naikawit ang mga braso sa batok nito na tila naghihiwalay ang mga labi nila. Naramdaman niyang iniupo siya ni Ace sa may lababo at pumesto ito sa pagitan ng mga hita niya. You are mine, Samantha. Bulong ni Ace at tuluyan ng binaba ang robang suot niya. At sinimulan na naman nila ang paglalakbay. Napaka-uncomfortable dahil nasa kusina sila at nasa ibabaw siya ng lababo. Pero aaminin niyang mas na-excite siya at mas nagugustuhan nila ang ginagawa nila. May thrill and excitement. Bagong karanasan na naman sa kanya ang bagay na ito. May bago na namang naituro sa kanya si Ace at gusto niya ang nangyayari sa kanila. Matapos ang ginagawa nila sa kusina, ay pinagbihis na siya ni Ace. Aalis daw sila at mamimili ng mga kakailanganin niyang gamit sa pananatili nila sa Tagaytay. Pinahiram siya ni Ace ng isa sa mga polo shirt nito. Nagmukhang bestida sa kanya ang damit. This time, may undies na siyang suot. Nilabhan at kinamitan ng dryer ang undies niya para maisuot dahil di daw siya palalabasin ng bahay ni Ace na walang suot na undies. Dahil baka daw di nito mapigilan ng sarili at kung ano ang magawa nito sa kanya sa daan. Napangiti siya habang isa-isang binobotones ang suot na damit. Napakagatlabi pa siya nang makita ang pulang marka sa may kanang dibdib niya. Nilagyan ni Ace ang marka ng yon kanina. Marka ng pagmamahal nito at napangiti na isiping nagawa nilang mag-sex sa ibabaw ng lavabo ng 2 beses. At kung kakayanin pa nga nila, balak pa nilang gawin kanina sa mesa. Ready? Pungad ni Ace nang pumasok ito sa pintuan. Nagulat pa siya dahil malalim ang iniisip niya. Yeah. Garel-garel na sagot niya dahil sa tensyon na nai-imagine niya. Tara na, para maipasyal kita sa magagandang lugar dito. Yaya ni Ace at lumapit sa kanya. Sinuri niya ang suot. Sumakto lang naman. Natakpan ang pang-upo niya at litaw na litaw ang mahahabang legs niya. Nice legs! Mukhang mapapaaway ako mamaya pagbaba mo ng kotse. Biro ni Ace at sinuri naman siya sa may dibdib. Hindi pa niya tapos isara yon
kaya nakikita pa ang dibdib niya. Ako lang dapat makakita ng mga to. Sabi ni Ace at ito na mismo ang nagsara ng botones. Napangiti siya dahil nakaramdam ng mga ginagawa ni Ace. Let's go? Yaya niya rito at kinawit ang braso sa braso nito. Yeah, dahil baka di ko na naman mapigilan ang sarili ko at ihiga kita sa kama at... Ace! Kinikilig na saway niya. Well, after nating mamili, uuwi na tayo. I can't get enough with you. Sabi nito at hinalikan siya sa mga labi. Mabilis siyang gumanti at tumagal ang paghahalikan nila ng ilang saglit at kusang tumigil si Ace. Don't seduce me now, Samantha. Bulong ni Ace. Why? Nangaakit na tanong niya at pinaglandas ang mga daliri sa puting t-shirt nito. Nakita niyang tumaas ang dibdib nito. Senyales na naaakit ito. Hinila siya sa batok at marahas na hinalikan sa mga labi. Panalo siya dahil naakit niya ito. Mabilis na binuksan nito ang botones ng polo at halos masira pa ang mga yun sa pagmamadali nito. Siya man ay halos masira ang mga damit nito sa pagmamadaling mahabad ito. Sabay silang bumagsak sa malambot na kama at muli ginawa na naman nila ang bagay na pinananabakan gawin. Tila hindi siya makontento at ayaw na nilang tumigil pa. Hindi siya maniac, sigurado siya doon. Pero sa tuwing lalapit sa kanya si Ace, nag-iiba ang pakiramdam niya. Umiinit na hindi niya maipaliwanag at tila ba wala silang kapaguran sa paulit-ulit na ginagawa at tila lagi silang sabik sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po, stay safe and God bless.